na siya ng Diyos, pero kilala ng Diyos yung ginagawa mo sa Kanya. Ang importante, ginagawa mo yung part mo bilang tao, bilang Kristiyano, na tinuturo ng Diyos na sa ibang tao maging mabuti tayo. Ibigay, tumulong. Kasi kaya naman sila nagdanakaw. Ang nakakalungkot nga dito sa inyo, sumunod sa mga movies ninyo, bakit may mga taong isinusuong ang kanilang sarili, kahit napapasama sila, matulungan lamang yung iba. Bakit? Kasi may mga taong sila yung dapat tumutulong, hindi nila ginagampanan yung kanilang pagtulong. Tingnan nyo, may mga pelikula, Robin Hood. Si Robin Hood ay pagkaraniwang tao. Pero ang ginagawa niya, nakakalungkot na kasi ninakawan niya yung mayayaman. Pero bakit? Kasi walang tumitindi na dapat para tulungan yung mga nangangailangan. Instead na sila yung tumulong sa mahirap, sila yung papahirap. Kaya nung early, ano ba yan, yung mga parang nakasong sa lokat, hindi nyo sa movie. Bakit nila nagagawa yun? Kasi nakikita nila yung sitwasyon, bagamat mali, pero nakikita nila yung sitwasyon ng kapwa nila. Na kapag nagigipit, walang tumutulong, instead ng tumutulong, ay yung may dapat may kakainan na tulong. Ngayon dito po sa ating pinag-uusapan, yung pagiging mabuti, lalo na sa lahat ng mga alam natin na kailangan tulungan. Ang Diyos naman ang siyang gumaganti sa atin. Masarap na sa pakiramdam na ikaw ay nagbigay, nararamdaman mo yun, pero aside from that, ang pangako ng Diyos sa verse 1, God Himself will rescue those persons na kung saan nagkakaroon na ng trouble, pero dahil ginawa mo yan, God will reward you. Okay? Kaya tingin niyo po, pag tayo Kristiyano, ang katuyan ko na sabi kong isasabi ko, ibigay niya. Yung mahuli na bibisyo nga. Itinatapon ko sa 1.10 pero kung di ako nangihinayong. Ang magsulor ngayon ako ay tinuruan ng Diyos para gawin yung kanyang kalooban. Bakit ako maghihinaya? Hindi ko po binubuhat ang aking sarili, but aking sinasabi sa iyo yung example na sana ay gawin ng bawat isa po sa atin. Na hindi naman sukatan na milyon-milyon ang binibigay mo. Kailangan lang gawin natin kung anong sinasabi at prinsipyo ng Biblia. Be kind to the poor. Hindi natin alam sa ganung parang ka pala susuklian ng Diyos. Tingnan niyo po. Ang nakita ko from Proverbs chapter 19 verse 17. Sabi po dito sa New Living Translation Bible, if you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Okay? So, nagkapo lang salin po dito, ha? If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Tingnan niyo ito, ha? Ang Diyos ang siyang magbabayad. Ang Diyos ang magbabayad sa ginagawa mo. Parang sabi po na sa magandang balita, Biblia, parang pagpapautang. Ang pagtulong sa mahihirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. Tapos sino magbabayad? Ang Diyos. Parang lending. Tinulungan mo yung walang kakayanan, pero may sigurado na bumayad sa iyo, hindi sila, kundi yung Diyos. Bakit? Alam niyo po ba, in Psalms chapter 72, awit Psalms chapter 72 po, ay, hindi niyo yung prayer. Kasi pinag-uusapan po natin ay puro from the scripture na napakalaga pala ng pagiging
mabuti at nagpapahalaga doon sa mga tao, sabihin natin, mahirap ang kalagayan. Sabi po dito sa Psalm 72 verse 1, kung basahin ko po sabi po dito, ito po yung prayer, ang lumikha po dito is si Solomon. Sabi po dito, turuan mo po ang hari humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya ay bahaginan ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan at pati sa manghihirap maging tapat siyang tunay. Okay? Sabi po din sa verse 3, ang lupain naman ay lumundag at managana, maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahihirap, mga nangangailangan, pagkukulan ng paglingap, at ang nangapi ay lupigin at ibagsak. Tingnan niyo ito. Panalangin upang gawin ng isang hari na maging maayos siyang nagpapatupad, nagiging makatarungan, at may binibigay na paglingap doon sa mga tao hirap ang sitwasyon. Okay? Isa po sa para po sa akin pong idea. Sino po yung pinakamayamang bansa para sa inyo? USA? Israel. How about the Brunei? Sabi po ng ayon sa kwento, sa akin po pagkakalisik ng konti. Ang Brunei po, na pinamumunuan ni King Bulgaria. Alam niyo ang mahirap sa kanila? Dalawang kotse. Yung tinatawag natin sa squatter dito, dalawang kotse nila. Eh pag tinalo mo sa Pilipinas, bayaran niya, mahirap. Bakit kaya yun? In Brunei, mapapansin ninyo, yung king, hindi siya pumapayag na ang kanyang nakasubukan ay naghihirap. Bagamat sa kanila ay simple yun, simple pumumuhay na yung may dalawang kotse, compare to us na ang Pilipinas, talagang pag tinignan nyo, ang yaman-yaman, ang daming resources, pero bakit hindi umuunlad? Why? Kasi may mga tao na dapat sila yung lumilingap, tumutulong, ginagawa yung dapat para sa mga dapat tulungan, pero hindi nila ginagawa. And what happened? Ang nakakalungkot ganito eh. Nakakisyon ko, ang yaman-yaman nila. Yaman-yaman ha. Tapos biglang naghirap. Pero meron naman tao na nahirap, biglang yumaman. Pero nakakalungkot eh, nakita mo yaman bumagsak. Pero mostly, bakit sila bumagsak? May mga parte ng buhay nila. Alam niyo kung dahil na bumagsak din yan sa mga kwento. Isa sa inyo. Ewan ko sa lugar-lugar niyo na narinig niyo yung kwento regarding dito. Yaman-yaman niya sila. Pero bakit ngayon? Pero may yung sasabi, sinong araw kasi, hindi ba rin mo itong kapwa? Alam mo, kung itong maliliit na tao pinagkatanggol ng Diyos, at kung ikaw na mismo ay nagkakait dito, parang nalaban natin ng Diyos. Ang Diyos, lalo na sa kanyang bayan ng Israel, at sinatawag ng Bible, God is the defender of the weak. Siya yung Diyos na nagdidepensa. Siya yung Diyos na gumagalinga doon sa mga walang kakayanan. Kasama yung widow, kasama yung dayuhan, kasama yung sabi mga taong walang nahanap buhay, yung mga umayan sa kanila. Pero ang Diyos ang sabi sa kanyang bayan, ilingapin niyo ito sila. Ilingapin niyo ito sila. Bibigyan niyo, tutulungan niyo. Why? Kasi una, ang Diyos nga, ang siyang tagapagtanggol nila. Kaya yung mga mahihirap na yan, kung ninyo yung mahihirap ang buhay, akala ng iba, wala silang kwenta. Pero kung titignan mo sa Bible, kung babalikan mo itong aking pong sinishare ngayon, makikita mo na ang special role ng mga mahihirap na kalagayan, sila'y magiging instrumento para lalo ang imaman. Anong gagawin mo? Sila, tutulungan mo.
sila bibigyan mo. Mayroon sila. Kaya, ang sabi ni Jesus, naalala ko po sa New Testament, sabi niya sa John chapter 12 verse 8, habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, subalit ako hindi niyo makakasama habang panahon. Ang ibig sabihin ni Jesus po kasi dito, siya ay ipapako sa krus, siya po ay mamamatay sa katawan, at hindi siya makakasama ng mga disciples, mga lipid niya, sa lupa. Dahil si Jesus ay akit sa Ama. So, sabi niya doon, habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, hindi niya ito parang, sabi ko nga po, kung hindi natin naiintindihan ito, pwede mang gawin ng Diyos na payamanin lahat ng tao. Tama? Sabihin natin, Lord, pagpalain niyo po sila. Pero alam niyo, pag pinalalim po natin ito, ang reason kung bakit nandito sila, meron silang special mission din sa atin. Kung ikaw na pinagpapala ng Diyos, may special mission ka, ang tulungan sila, ang special mission nila ay tumanggap mula sa iyo at sa ginagawa mong yun, ikaw ay i-bless ng Lord. Ngayon ang tanong, mahalaga sila o hindi? May role ba sila sa pagyaman o pagkasenso ng buhay mo o wala? Meron. Kaya nga kung hindi makikita ng mga tao ang prinsipyo ng Biblia, aakalain ng mga tao pag nakakita ng mga mahihirap na tao, pahaliwala sa kanila. Ang tingin nila napakababa. Pero hindi nila alam na ang mga tao nito ay instrumento din pala ng Diyos upang yung mga taong binibigyan niya, hindi lang niya makilala ang kalooban, kundi yung mga taong susunod na magiging mabuti sa mga taong walang kakayanan, lalo ka pa niya palang iingatan. Sa mga troubles sa buhay natin, isa sa ibinabalik ng Diyos sa atin kapag ginagawa natin itong pagtulong sa walang kakayanan is to rescue us in trouble. Ang dami-dami mga pera, kung dumating naman yung pagkakataon na walang sumasangga sa iyo, walang tumutulong sa iyo dahil masama ang ugali mo, nakakalungkot din. At kahit na sa panahon ng naghihirap at ng isang tao, halimbawa, mayaman, dumating sa punto na nagpapasakit, walang dumadalaw mismo, walang nagmamalasakit. Sabi nga ng Biblia, even sa panahon ng kamatayan, walang magagawa ang salapin. Alam mo, maraming pera na sinasarili mo na pagdating ng huli, walang makikinabay sa iyo. Na kung gagawin mo pala yung kayamanan mo para tutulungan yung maraming mas nangangailangan, mas lalo mo pala giginhawa ang buhay. Yung seguridad ng buhay mo ay mas lalo mo para nangasan. Kaya sabi ko, bata pa po ako, dinibisay ko na ito, hindi pa po ako born na rin eh. Nakikita ko sa school. Bakit kaya ako sa school? Ang mga gabi ako, pagka yung mga kinukuhang yes speaker lang, pag mayaman ka na. Nahahamon po ako doon. Kasi pag ikaw ay nakagraduate, parang unfair. Dahil ba may dulit kang electric fan? Dahil may dulit kang laptop? How about the life you have? Wala bang karapatan yung maging guest speaker, yung mga tinawag ng Diyos? Ito siya sabi ako. Yung ibig mo simpleng tao, pero pag nagsalita, gamit ang sa buruan ng Biblia. Diba? So, may malaking benefits bawat isa sa atin na gumagawa kapag tinutulungan natin those people who are in need. Okay? Gusto nyo bang sa panahon na dumadating ng troubles ay may Diyos na nagre-rescue sa inyo? Amen. Be kind to the poor. Sabi ni Jesus, be kind to the poor. Second is verse 2. Sabi dito, tingnan po natin.
from verse 2. Hindi na po dito magkakatranslate dito, kaya the Lord protects them and keeps them alive. Okay? He gives them prosperity in the land and rescues them from their enemies. Alam niyo, pagka sabi ng iba, kapag ikaw ay kilalang tao at madaming ka, ang dami ko daw kaibigan. At sabi ng iba, halos lahat ay kaibigan mo, wala na daw kaaway. Siguro nga, depende. Depende sa taong mayaman. Kung paano mo ginagamit ang yaman mo. Okay? Pero subukan mo, na ikaw ay maraming pera, na hindi ka nagbabahagi ng tulong mo. Ibig sabihin, sabi ng Bible, yung stingy, kuripot. Tingnan ko nga, marami ang kaibigan. Obserbahan niyo ito eh. Kahit sa simpleng buhay na, kanya ang tao, kapag nagbago, halimbawa, bless, umangat sa buhay, nagbago ang galit, tingnan niyo. Kahit yung dati niya kaibigan nawawala. Kapag nagbago yung ugali mo because of yung bagay na meron ka. Pero, sabi dito sa verse 2, ang Diyos mismo ang nagpuprotekta sa atin o doon sa mga taong gumagawa o nagiging mabuti doon sa mga mahihirap. Sabi doon, God keeps them alive. Sarap nung nabubuhay ka ng matagal, tapos mayaman ka, tapos tumutulong ka, tapos ang Diyos na nag-extend ng buhay mo. Because you, ginagawa mo, yung gusto niya sa buhay mo. Okay? Yung prosperity, ay sinabi din dito, He gives them prosperity in the land. Saan ka ba nakatayo ngayon? Kapatid, yung ginagawa mong pagtulong sa walang kakayanan. Dadating yung araw, kagaya ng sinasabi ng Diyos, the prosperity, God will prosper you in the land, kung saan nandun ka. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, naniniwala ka sa Diyos, dapat paniwalaan mo ito. At kung naniniwala ka sa Diyos, dapat sundin mo ito. Dahil kapag sinunod mo ito, ako'y naniniwala din kung anong sinabi ito, mangyayari sa buhay mo. Hindi naman ito galing sa tao. Galing ito mismo sa tulong ng Diyos. He gives them prosperity in the land. Alam ba yung bahagi ng buhay mo, gusto mo i-prosper ka ng Diyos? Huwag kang magsawang tumulong sa nangangailangan. Huwag kang magsawang magbigay ng kailangan nila sa panahon na nakikita mo may pagkakataon ka, katulungan sila. He gives them prosperity in the land and rescues them from their enemies. Pinakamahirap po itong ikaaway. Lalo na kung hindi mo alam kung anong kinagagalit po sa iyo. Okay? Hindi mo alam kung sino-sino yung mga tao. Lalo na kung pagka ang inyo po mga naaway o yung umaaway sa atin ay sabihin natin na nakatago. Ano yung nagtatago? Kaya kung hindi ko sabihin, yung kaharap yung palata, ako kausap mo, kapag naaaway sa iyo, hindi mo alam. Sa kakasama mo, siya pala sa away mo. Tatago sa mukhang nakangiti, yung isang taong punong-puno ng damdamin na nangibig dahil ayaw niya sa iyo na hindi ko naman alam bakit niya ayaw sa iyo. Bait-bait mo naman. Hindi nawawala yung taong umakaway sa atin. Sometimes, may mga pagkakataon wala ka naman nagagawa, alam mo mali sa kanila, pero
May tao kasi minsan naiinggit. May mga taong nai-insecure sa iyo. Ipe-persecute ka. Hindi ko alam. Kasi ganito eh. Ang strategiya ng tao eh. Ganyan. Tingnan ko ito. You remember Daniel? Daniel, naalala nyo? May mga position sila doon eh. Dahil sila ay mamupula. Ang sabi ng Bible, yung mga propeta yun. May. Pero tingnan nyo. Gumagawa ng issue. Yung mga tao, hindi naman niya inaanan. Hindi inaanan ito eh. Tatrabaho siya naman matuwid, maayos, nagiligod sa king never pagsasabi. Pero may mga tao, sa kabila ng kanyang ginagawa, hindi pa sa kanya. Then, hinahanapan siya ng issue. They tried to gather some issue na para sa kanya ng hari. Pero, ang nakakalungkot doon, ganito, wala talaga silang makitang issue. Wala. Pero nakita pa nilang i-issue dito sa tao ito about religion pa. Ang sabi ko nga, may itong mga kaaway dito. Sabi yung kaaway daw ay matalino. Dami pa naman ng issue. Nakukunin ng issue pa ng religion. O yung sinasabi natin ay usapin tungkol sa relasyon sa Panginoon ang kanilang ginawang issue. Eh sabi ko po ay natin kung pinagbubulay na naisip ko yun. Talaga itong kaaway nito ay napakahina ng isip. Isipin yung religion pang gamitin ay tapat na tapat si Daniel sa kanyang Diyos. And what happened? Yung mga kaaway niya, ano nangyari? Sila yung nalagay sa alam mo. And that is a blessing from God. Na isa sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay, when we do His will, God rescues us from our enemy. Sino yung kaaway dito? Tapos kamay. Mabait ng tao ito. Walang kaaway ay. Sabihin na, hindi din tayo ha? Wala kaaway ito. Joke lang. Hindi talaga walang kaaway sa niya. O sige, siguro, hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Ganun tayo eh. Wala tayong alam na may kaaway tayo, pero sila alam nila, kaaway nila tayo. Pero, may lang yun. Basta ang importante, ginagawa natin yung mission. Tulong lang dito. Tulong lang doon. Kasi ang pangako ng Diyos sa iyo, God will rescue you from your enemies. Hindi na ikaw nagawa noon. Hindi mo na kailangan ipagtanggol ng sarili mo. Ang Diyos na nagagawa nito para sa iyo. Bakit? Ginagawa mo kasi yung part para doon sa mga taong pinoprotektahan din mismo. Akala natin yung mga ganitong simpleng pagbibigay, walang impact, no? Ang laki ng impact nito sa buhay. At ang laki ng reward na nag-aantay sa iyo kapag ginagawa. Masarap ang tinutulungan. Tumatanggap. Pero masarap sinutulungan. At kung tayo naman ay naka-experience sa tulungan, someday, maging desire ng puso mo, God, bless me. Kasi ang gusto ko rin, maranasan yung tumutulong sa iba. Kasi ito ay kalooban ninyo. At kapag ginawa ko ito, Lord, lalong hindi ako mauubusan. Bakit? Kapag ginagawa ko ito, ikaw mismo ang magbabayad sa hindi tayo nayaran. Ang ganda ng pangako ng Diyos, siya yung magbabayad. Sinasabi na tulungan natin. Tinyo, ang dami ngayon ng pagkawa naman ako dun sa mga Facebook. Even sila po ay vlog, lumikita, sinishare yung kanilang kita. Basta okay na yun. Basta okay yun. Kahit nga through social media, eh kasi naman yung maraming pera na hindi naman ginagawa yung pag-share. Ang kanilang blessing na meron. Okay yun. Okay yun. Hindi ko inamaliit yung mga nag-vlog. Kumikita sila. Nagtatrabaho sila eh. Pero
Sa kabila ng ginagawa nilang pag-vlog, nakita niyo, di ba, nung pandemic, ang daming muslim ng vlogger na ibinabayad sa kanila, binabalik nila sa tao. Binibili ng kalabaw. Pinagpapalay ng pakay. Kung ano rin. Okay yun. Kesa naman, dadating yung mga pagkakataon niya sa problema ng Pilipinas. Napakarami politiko. Kayaman na, sila pa nagpapayaman. Isa sa ginagalit po ng Panginoong Yahweh, sabihin mga Israelita, nung dumating na sa punto na sila mismo, inaapi na nila yung kapwa nila. Yung iba, na-influensyahan na dahil yumaman, bilis, even yung mga tagapangunan ng simbahan, wala sa kanila yung katarungan. Yung pagpapatupad ng maayos, ng pantay-pantay na karapatan, wala sa kanila yun. Kaya ang Diyos, gano'n sa kanila. At sa pag ginagawa nila ito, ang Diyos mismo ang nagbibigay o nag-aalaw ng mga bagay na sabihin natin, hindi nila nagugusto. Why? Kasi nga, ang Diyos na ang siyang nagpo-protect. Kaya, yung mga sitwasyon, ako'y natutuwa dito. At dapat po natin laging i-practice ito. Okay? Yung mga meron tayong nilalaan para sa mga katayan, may sakit, yung halaga o yung taas ng budget binibigay natin, yung importante ito. Okay, maganda yung binibigay na mga malalaki. Pero importante, kahit na yung sa bagay na alam mo, ito pinakamasarap eh, alam mo, kailangan mo, pero nababawasan mo pa rin para sa iba. Dahil ang gusto mo, makatulong sa kanila. Ang ibig ko sabihin, kahit na alam mong tama lang sa iyo, pero ginagawa mo pa rin na magbigat. Para sa akin, malaki ang halaga mo. Kesa doon sa nagbigay ng sobra, yung para pa bilang nila kailangan. Para sa akin, sa akin po sa pananaw ko. Kaya, habang tayo po ay tinuturuan ng Diyos, habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, isa sa pinakamahalagang ginagampanan po natin ito. Ang church, ang dapat nag-bless doon sa mga tao na kailangan. Tayo maging instrumento. Si Kristo ay Diyos natin. Ang si Kristo ay napakabuting Diyos. Hindi kailanman hindi siya nagpakita ng negative. Especially to the poor. Kaya nga, ang sabi ng mga tao doon siya dumating, nakala ka nila literal na hari sa lupa. Ito na, maglalaban tayo dito. And look, nung siya po ay nangaral na, ang isang Sakeo, na ang dami pinaya, pinahirapan nila is mahihirap, pero nakit niya si Christ, what happened? Sabi ni Sakeo, sumarunong-marunatan ng Panginoon, Lord, babalik ang buwit na dinaya ko sa akin. Lahat ng kinuha ko sa akin, dodobling ko pa, ibabalik. Tingin niyo, dahil kay Kristo, yung isang nangakagabyano, transport, ginawa agad yung gusto ng Diyos. Sa book of Acts chapter 2, verse 45, ang dami po ito, ang dami doon na mayayaman. Hindi kaya ha? Nagpenta ng ari-arian nila. For what? To sustain the needs ng mga kasama nila. Mga believers na kailangan tulungan. Tandaan po natin ito, gawin pinag-isip ko kung makubuti dito eh. Kaya pala yung mga mahihirap din, hindi talaga nawawala. Kung sila man ay disenyo o inilagay ng Diyos sa ganyan sitwasyon, may tapos sila. At kung sila man ay inilagay ng Diyos sa ganun kalagayan, ang Diyos ang magkakagin sa kanila. Pero lagi natin iisipin na meron silang special role sa buhay. When you bless the poor, God will also bless you. Hindi man ako ngayon ng tao, pero bakit ang puso ko? Kung saan nakakita talaga ako naman? Ay, hindi ko kilala.
Kaya hindi mo kilala. Nagkaya sa tao lang doon. Basta, naramdaman ko, alam niyo yung conviction, pero, hindi ko yun pinasablan. Hindi naman nagko-conviction sa'yo, siguro ang Diyos kung wala akong pera. Kaya kinukonvict ka ng Diyos kasi gusto niya sabihin, anak, binigyan kita, kinukonvict kita na bigyan mo yun, kasi kapag binigyan mo yun, ako naman ang magbabayad. Kaya sa Kristiyano, bawal lang. Ripon, sabi ng Biblia. Yung tikong ng mga palad, stingy, ripon. Nagkuripot ka na. Bandang huli naman, nagkasakit ka, ubusin. Hindi ba naman mag-info, pero bawal mag-kuripot. Ay, sinasabi ng Bible eh. Hindi yung magandang practice ng buhay. Kung may magandang practice ng buhay, pag-share ka ng blessing. Dahil sa mga leaders. Ayaw nga mo. Pero naisip ko ba na ganyan? Sa kabila ng magandang suot ni Ate Micah, may mga kaumul sa patos. Tama? Diba? Wah! Ang ganda ng David natin, pero naisip pa natin, yung mga lugar talaga sa tao, wala talagang natamit. Tao po yan. Wala nga silang tirahan eh. Kaya nga, ginagawa natin, kaya tinuturo sa atin ito, alam niyo, ito yung way ng Diyos para i-stretch yung kanyang arm sa mga taong kailangan tulungan. Tayo yun. Ikaw yun. Hindi handang na wala kang kotse para tumulong. Hindi naman yung may kotse ka nang tutulong eh. Hindi naman yung may magandang buhay, bahay, alangan dapat tumulong. Ang importante, ang gusto ng Diyos, magawa natin sa buhay natin ito, kung tayo bless ng Diyos, tulungan din natin yung yan ang gusto niya. Yan ang gusto niya. And verse 3, the Lord nurses them when they are sick and restores them to health. Panghuling namin taong ng napakahalagang binibigay ng Diyos sa isang tao na tumutulong sa nangangailangan. Kapag nagkasakit ka, ang Diyos ang nurse mo. Ang Diyos ang... O kayo ba tungkulin ng nurse? Sino nga hospital na dito? Yun na kumpanya. Paano ate Donna, paano natin ng nurse? During the time na ikaw ay napunta. Ano yung nakita ko sa kanya? How they treat you? Okay, tapos? Ino-comfort ka nila, tama? Okay. Pero may mga nurse talaga na kahit kung sila tayo ng maso, talagang na-meet din mga nurse sa Amilay. Meron hindi lahat ng nurse. Pero sabi dito, the Lord Bernard nurses them when they are sick. Wow, ang Diyos pala ang magiging nurse mo sa panahon na ikaw ay may sakit. Kaya pala, kahit na hindi ka na magpa-hospital, sometimes when you pray, gumagaling ka. Kasi alam mo bakit? Nangyayari ito dahil may nangyayari ito sa mga tao ginagawa ng kalooban ng Diyos. May sakit ka, ikaw yung nangangailangan ngayon. Sabi ka rin, Lord, di mo na kailangan sabihin sa kanya, Lord, ako may sakit niyo. Alam na ng Diyos yun. And the Lord nurses them when they are sick. Mas masarap maging nurse si Lord kaysa sa tao. Sabi nga natin doon na hindi pare-parehas ang treatment sa kanya eh. May mga nurse na wala lang. May mga doktor na wala lang. Basta madala sa'yo. Pero meron mga nurses, may mga doktor na talagang super kung mag-care sa'yo. Eh paano kaya kung ang doktor at ang nurse mo ginagampanan si Kristo? Pag ang Diyos, ang nurse, ang doktor mo, ay huwag kang tumastos.
Alam niyo, bakit sabi niya? And restore them to health. Ang Diyos ang magbabalik ng lakas po ninyo. Ang Diyos din ang siyang gagamot sa atin. Kaya nga sabi sa verse 3 sa Bible po ninyo, siya ang din nagtutulog kapag siya ay nagkasakit. Ang nawalan niyang lakas, ganap niyang ibabalik. God will restore your health. Tingnan niyo. Kaya mo ba bilhin ng kaya mo bilhin yung pagkalingang maayos ng tao? No. Kahit anong dami ng pera mo, kapag nga masama nga ang ugali ng tao kahit gano'ng karami ang kayamanan mo, ayaw tumulong sa iyo. Pero yung ikaw ay taong nakikita nila, ayos ang pagkatao mo, bayis ka, tumutulong ka, kahit hindi mo asahan, tutulong sa iyo. Kahit hindi mo sabihin na tutulungan ka na. Kahit hindi siya natin tayo Yung mga tao na tumutulong, kahit na sa panahon na sila po nangangailangan tulong, tinutulong ka nila. Why? Nagtalim ka na dito Inaanin mo lang yung tinatalim mo. Mga po ay mag-share sa inyo na maraming beses ko po naranasan sa problem ko sa akin po. May mga time talaga gusto ko talaga magpapagod pero nag-pray lang ako. Hindi ako takot mga hospital. Kasi 50-50 lang ako sa binata pa ako. Naranasan ko lang dati. Pero pag mamamatay ka na, yung pagkaramdami parang nag-aantay ko na lang sabi. Hindi po maraming pero tumingin mo na akong tawag kasi dahil ko nagawa po ng amali. Sabi gano'n pala ang Panginoon. So dami ko pong na-experience in life, nasa sobrang sakit ng aking dami. Pero nag-pray lang po kayo. Na-realize ko na ang Diyos ko ng nurse. Kasi yan yung sinasabi na Psalms chapter 41 verse 3. Sarap ng ikaw ay nakalinga ng Diyos. Kung ano yung naranasang kasiyahan mo, parang tinutulungan, kabalik din ang kasiyahan ng Diyos. Sa ibang aspeto. Kaya yung ginagawa natin, giving sa Panginoon, sa mga tao ng Panginoon, sa kapwa natin, tao, hindi yan nawawala ng kabuluhan. Kaya tingnan niyo ito. Sabi ng Philippians, chapter 4, verse 5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit na dumating ang Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat. Huwag niyo yung tulungan, kailan niyo tutulungan may ibabalik sa inyo. Ang pinakamasarap sa tulungan, yung alam nyo walang ibabalik. Kasi ang Diyos ang kumakain. Tingnan niyo siya sabi ni Jesus sa mga Pharisee. Mga Pharisee. Sa I think, Luke chapter 6:32 hanggang 36. Ay kung mamahalin nyo lang, yung kaya nyo kayo mahalin, nakuha nyo na yung reward nyo. Naibalik na nga binahal ka na Kung mapapautangin nyo lang yung ayaw magbayad sa inyo, ay nakuha nyo na rin ang reward nyo. Kung mabibigyan nyo lang yung mga tao, kaya nyo kayong bigyan, reward na kayo. Wala na kayong reward sa Panginoon. Pinabalik din ang kayang tulungan. Pero pinakamasarap is yung pagtulong doon sa alam mo na hindi niya kaya magbayad sa iyo. Hindi po ito utang Ang sabi ko kasi mali-mali na po ito sa atin, kasi sa Proverbs sabi, huwag kang magiging garantor ng mga utang ng iba kasi ikaw ang kukunan. Ang sinasabi po natin ay tulungan, be kind, sa mga taong nangangailangan ng tulong, hindi po papautang. Kaya yung instead na pautangin mo, bigyan mo na lang. Yung abot sa kaya mong itulong. Kasi presently, nakapadala din naman talaga mo po utang minsan totoo, kahit tao minsan naman talaga pautangin mo nung nag-chat sa'yo, anong Gcash
number ko po ito. Bandang huli, hindi ko man lang makalala sa text. Kumusta na po kayo? Hindi mo naman sisigilin. Hindi mo siya talaga. May mga ganong pangyayari. Pero, kaya ako, sabi ko nga, dahil pala, hindi ko ito lang. Bago po tayo matapos. Ito lang. Kaya talagang papaprintry ko sa akin. Kaya ako talaga ako yung nahihiya. Ako yung nag-aalam na mag-confirm ng hindi ko. Bakit siya nagpapakonfirm ngayon? Kung baka parang sabihin natin sa termino po natin, nakakadalati naman. Pero kaya lang, siyempre, una, ganun yung way sila. Pero para sa akin, natulungan ko sila, paano na sila? Pero basta ang ginagawa ko, para sabi ko, ang Diyos ang magbigay sa ginagawa ko. Ganun din sila. Ha? Kaya, pag kami mga, hindi mo mumura sa inyo. At hindi nyo din naman kaya bigyan ng yung pamunan at nagdadalawang isip kayo. Bigyan nyo na lang. Kahit, huwag lang siya kumalis ng wala. Mission yun, hindi siya kapabaya. Ha? Sabi mo, gumagaranti ito sa Diyos eh. Kaya tayo, anong gagaranti ka sa utang ng iba? Ayahan kami ng bahay kung sabi ng Biblia. Pagbigay ka na lang, huwag ka nang maging gahanto, lalo sa utang ng iba. Kasi kapag yung nagbibigay, God will be faithful. Okay? Para po natin ang kanyang. Kaya hindi ko naman iniisip, isa sa pinakabili sa inyo talaga ng Diyos at sabi. Yung maging mabait tayo ba ito? Kung sinabi niyang ipadama ninyo sa lahat ng inyong pagbiyan o malapit na sa dumating. Huwag na dumating naman yung pagkakataon. Hindi na tayo nakapagpadama ng ating pagmamahal sa iba. Andiyan ang Diyos na hindi tayo makasama. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 2, sa halip, maging mabait kayo, maawain. Ano sa unang talata? Mabait at maawain. Ang ayaw lang po, ipagsamantalahan ng mga politiko, upang hindi mabait. Sana, hindi naman lahat. Pero ang nakakalungkot, bisay ka makatulog, ito pala natutulog mo kasi hindi ko pwesto ka. Tapos wag na pwesto. Pero sana, kaya sabi ko, napakahalaga ng ginagawa ng Espiritu sa buhay ng bawat tao. Kung ikaw ay leader, lalong dapat kailangan dito. Kung ikaw ay nasa palit, nasa gobyerno, lalong kailangan dito. Na mahalaga yung bagong Panginoon. Lalo na kapag binigyan ka ng tungkulin. Binigyan ka ng pagpapana na pwede ilalo sa marami. Especially those persons who are poor, needy. Okay? So, ang sarap na maalala ka ng mga tao na mga kasalubong na dito pala. Okay, binigyan mo ng buwan. Tapos, tapos pagpalis ng mga tuloy dito sa inyo. Hindi na lang binigyan mo ng tulong sa mga. Hindi ba may na-expect ko ba ulit eh? Pero sa surprise ang result. Sa inyo lang. Kahit bakit? Ang isa sa katulong ng wow. Ang sarap ng pakaramdam. Kung naranasan mo yung pakaramdam na ikaw binigyan at ginagbigan, sarap parehas na. So, as Christian, bilang mga Christian, napakahalaga po. Kung natin tawag dito, kung natin po i-inspire regarding po sa ang daming benefits, ang daming mga kaloob ng Diyos na pwede natin behind ginagawa po ng pagbibigay those who are in need. Anong minsan ay natin alam.
papakita sa inyong Diyos. Pero dito pinakita niya. Pero mayaman ng Diyos eh. Lahat ng pagpapala ay ibigay sa atin. Ang importante lang, gawin din natin ang ginagawa ng Diyos. Kaya nyo ba maging mabait sa katabi niya? Yan mo na kasi. Kaya nyo maging mabait sa katabi niya. Kaya nyo i-bless yung katabi niya. Sige nga, i-bless nyo ngayon. Sabi ng Bible God bless you, pagpalay kayo. Sabi ng Bible, sabi mo Bob, kumain ka. Tapos mabusog. Tapos wala kang binigay. Parang ang hirap. Ang hirap ng isang sitwasyon ng isang Christian na tapos sila pinakamalaga. Hindi ko sinasabing araw-araw gawin natin ito at hanapin natin yung pero meron mga moments talaga para sa amin. Maring experience mo ang Diyos na susunod kayo. Tingin mo doble na iisip. Bunga ito ng aking prayer sa kanya. Sa Lord, hindi ko nalulungkot talaga ako pag meron ako nakita na yung dapat ito kahit pa paano tulog. Kaya naman akong pera. Dalam ko sa bahay. Pero mas masarap pala. Kaya talaga ng bago. Sinabi ko naman, palayan ka ng Panginoon. Ika, meron ko ng pansin. Yun mo. And God will pray. Lahat ng ginagawa. Okay? So, sa lahat, ipapadama. Sa lahat, ipapadama. Ang sabi ng Biblia, ang ating kabutin. Sa lahat. Kaya nyo bang gawin sa lahat? Gusto sa Bible? Kaya nyo?